Good day! Our topic for today is the 5 components of media and information literacy. Para tawagin kang isang media and information literate, kailangan alam mo kung paano gagamitin ng tama ang teknolohiya. At the same time, alam mo kung paano i-evaluate lahat ng mga information na makukuha mo gamit ang internet kung tama. Kasi by means of the internet, by embracing the technology, lahat pwede mag-post ng kani-kanilang ideas at kuro-kuro ng mga impormasyon sa internet. So, hindi natin magagarantiyan ng tama at maayos yung mga information na nasa internet ay 100% accurate. So, para magawa mo yan ng maayos, kailangan ma-acquire mo ang 5 components ng media and information literacy na magiging lesson natin ngayon. So let's start with our discussion. So number 1 is identify. Dapat alam mo kung ano yung gagawin mo bago mo simulan ang paggamit ng teknolohiya. Bakit? Dahil punong-puno ng distraction at mga sagabal yung internet. Nandiyan ang mga Facebook, mga commercial ad, entertainments, and other commercials na bigla na nagpa-pop up sa inyong browser. Well, marami talagang sagabal na lumalabas sa internet. But still, nasa sa inyo pa rin kung paano didisiplinahin sa sarili ninyo. Siyempre, para madisiplina niyo maayos sa sarili ninyo, dapat alam ninyo kung bakit nyo binuksan yung computer, bakit nyo ginamit si Google Chrome dahil meron kayong gagawing project. Meron kayong gagawing research paper. So, yun yung dahilan kung bakit nyo binuksan o ginamit yung technology. Then of course, kung alam mo na kung ano ba yung gagawin mo, meron gumawa ka pa ng checklist, then find. Hahanapin mo gamit ang mga search engine ng iba't ibang website. But syempre, as an example, marami talagang mga sagabal, distractions, or hindi accurate na information ang nagkalat sa internet. So once that you search a certain information, kailangan mong gawin ay evaluate. Alamin mo kung gaano katama yung mga information na nakuha mo. Paano? Yun ang tanong. So by experience, maintindihan ninyo kung paano. Pero as first timer, number 1 rule is kumukuha tayo ng mga ideas, iba't ibang ideas, and then we compare them. Kapag tatlong information is accurate, nagkakaisa, meaning to say, that's correct. The number 2, merong author. Ibig sabihin, pag merong author, liable or responsible yung gumawa noon. So, pwede natin include na yung author na yon plus yung information na binigay niya. So there are a lot of ways para evaluate natin informations, no? And number 4, once you get all those information, nasa kamay mo na, start with your research paper, start with your project. Apply, no? We have to apply all those informations na nakuha natin. And pag natapos na yung project, don't forget, of course, to acknowledge the creator, the one who give you those information. Saan ang galing information, i-acknowledge natin. But there's always a but. Alamin natin kung willing ba talaga siyang i-share, or para saan lang ba yung mga information na nakuha natin. Is it only for home use, for personal use, and then may bayad na pag commercial use, or bawal gamitin kahit saan, even though sa inyong research paper bawal. Or minsan meron siya nilalagay na you should acknowledge the author. You should promote our website. So, in other words, bago tayo kumuha ng information, let's also read the terms and agreement of that developer. Kung bakit niya ginawa yung information na yun, o kung para saan ba yun. So, I hope may natutunan kayo sa ating topic about the 5 components of media and informational literacy. So, see you next meeting!
media literacy is not just important, it's absolutely critical. It's going to make the difference between whether kids are a tool of the mass media or whether the mass media is a tool for kids to use.